sa ating lahat. So today is another day. So today is Friday. Gusto ko lang i-share. Mag-winter na dito. Autumn na kasi nga, di ba? Nag-celebrate tayo last September 18 ng autumn. And October na ngayon. So, autumn na. So, mag-winter na. After autumn, winter na. So, nararamdaman na namin ang lamig. So, bakit? Yun yung weather dito. Makalimlim na mamaya medyo maaraw na yan. Pero sa umaga, mararamdaman mo na ang lamig. Kita niyo pa. Ayan yung mga alaman namin, charot. Diyan ako nanguha ng daon ng saging. Kapitbahay. Tapos yung kanam namin papaya. Kita niyo ba? Yung papaya dito sa loob ng bakura namin. Kita ba? Ayan, papaya. Diyan ako kumuha ng papaya. May hinog na nga dyan. Ako napitas. So, ayan. Winter na. Hindi na ako nagpapan. Kahit nagpa-plancha ako. Hindi na ako nag-electric pan. So, umalis na yung mga amo ko. Pauwi na actually yun yung amo kong babae. Pauwi na. 6 talaga nagigising na ako. Kailangan 6. Nandito na ako sa taas kasi magluto pa ako ng breakfast. Prep pa ng snacks nila. Tapos, asikasuhin din yung mga bata. So, kailangan kasi bago mga 7. Kailangan mga 7:15. Kailangan nakaalis na sila. So, yun ang ganap natin every morning. So, mas mahirap gumising pag malamig, diba? So, but so far, okay naman. Gusto ko yan kahit alam yung maaraw, pero malamig. Gusto ko ganyan. Pero mag-winter na, naramdaman ko na kasi nagda-dry na yung bulat ko. Kahit lotion ako ng lotion. Kita nyo? Dry yung kamay ko. Dry. Nagda-dry siya. Kasi lumalamig na. So, yun lang guys. Marami pang start na ako maglinis. Katapos ko lang kumain. So, mamaya ulit. Ayan ang aming lugar dito sa Hangkong. Baba ng bundok. Diba? Guys. So, nandito tayo sa labas. Good afternoon. So, kanina yung vlog ko, umaga lang yan, diba? So, may ganap tayo. Today, Friday. Mimit ko yung mga amo ko tsaka mga alaga ko sa Chunwan. As usual. Kasi may check-up. Pupunta na klinik yung alaga kong babae after school. Tapos, may chest class yung alaga ko rin lalaki dun din. Sa Chunwan lang din. So, ayan. Mag-detect tayo ng bus. So, ayun ang mga ganap natin. Pag normally sa bahay lang ako. Pero pag talaga kailangan, mostly din naman, lagi nasa labas. Like, last night, na-date ko yung alaga kong lalaki sa football class. Tapos, bumalik din ako. Umuwi din ako nung gabi. 5:30 kami umulit sa bahay, pero nakauwi ako sa bahay 7:50. Kasi medyo traffic. Ewan ko bakit traffic. Parang type ko. So, ayan. Ganap. Ano tayo? Susundo. Mag-meet din ako ko doon. So, siya, nag-prepare na ako. Kasi pag may early dinner sila, alaga kong babae, may tukul sa gabi. Nag-early dinner sila. Tapos, yun lang. Kailangan nila kumain bago sila umalis. Ano yung schedule namin? Hectic. So, ayan. So, ngayon, mainit pa guys. Di ba nakita? Mainit pa. Pero, nag-i-start na siya. Lumamig. Autumn na dito. Yung lamig niya, iba yung hangin niya. Ayun na guys, continuation tayo. Chinichika ako na putol ako. Nahiya kasi ako mag-vlog pag may mga tao. Nahiya ako mag-chika-chika. Lalo na pag mga Chinese din. Mga local. So anyway, so gawin ba? Sinasabi ko is nag-start na autumn na kasi dito, diba? So, after na autumn, winter. So, tulad dyan na winter. Ewan ko saan narinig niyo ako no? Kasi di tayo sa sakit. Okay.
Ayun na yung bus. Eh, sakyan ko, 251 eh. Iikot pa yun eh. So, wait lang tayo dito. So, yun nga, nakakatingin kamay ko, yung balat ko. Nag-dry na siya. Dry na siya, lalo siya nag-dry. Nararamdaman ko na masakit. Ano yung masakit? Parang masakit na Makati. Makati, yung feeling ko. Kaya, long sleep na ako kasi mainit. Yung higit ko, yung taas na sikat ng araw dito. Pero, masakit sa balat yung hangin. Pati na, masakit sa balat. Mag-winter na siya. Saka hindi na kami, yung mga, hindi na ako nagpapan, ganyan sa bahay. Kasi malamig naman. Kaya kapag sa umaga, medyo malamig. Naramdaman mo na yung lamig. So anyway, ayun lang naman, check ako lang. Ayun yung mga problema minsan dito, problema sa balat. Kaya lang, waiting tayo dito, tapos punta tayo ng Chunwan. Guys, good morning! Another day! So, continue ko lang yung vlog ko last week. Last week ba? Today is Monday na. Yung vlog ko una is last Friday. So, Monday today. 9:15. Hindi bumalik yung amo kong babae. I think hindi siya babalik. Sabi niya hindi siya magla-lunch dito. Pero wala siyang dalang Kasi minsan hindi siya babalik galing paghatid ng mga bata. Siya. May dala siyang bag para klase niya. Wala siyang dala. Pero sinabi niya hindi siya magla-lunch dito. Yung amo kong lalaki, umalis na din. Kanina pa mga alas 8 pa yun. Mababa siya. Ngayon lang ako nag-ano ng mukha ko. Sunscreen. Pero may nagawa naman na ako. Ayos ka yung mga bed nila. Nag-vacuum na ako. Na ako ng damit sa washing. Kapag-kape na ako. Ayun nga lang, putol-putol yung kape ko. Alam niyo naman, kape, maaga mo titimpla yung kape mo, tapos mamaya mo na babalikan. Ganon. Maglagay tayo ng sunblock kasi. Kahit di naman tayo maputi, kailangan natin ng protection sa araw. Kahit maaraw din kasi dito sa amin. Kahit pag nagluluto ka, kailangan natin. Ito hindi ko natutunan naman. Kailangan pa lang ng ganito. Kahit hindi ka nalabas ng bahay. Kasi lalo na pag nagluluto ka, may init. Ang gamit kong ng Skin Reborn. Rejuve ng Skin Reborn. Yung Skin Reborn lang yung nakapagpatanggal sa akin. So, yung pagtingin ko dito, talaga as in, tigyaw talaga ako niya. As in, para kang sinumpa ng panahon dito. Yung dumating ako dito. Siguro mga 1 buwan pa lang ako. Ganun yung eksena talaga. As in, tigil. As in, makikita mo pa ang ibang marks eh. Pero, hindi na yan. Wala na yan. Syempre, hindi na tayo makinis. At least, hindi na siya yung talagang sobrang dami. So, ay nag-start na CR. Yan, tinanggal ko na yung mga dyan. Nilinis ako na yan. Punasan ko na yan. Ito na lang. Washroom, tsaka toilet bowl, tsaka sahig. Okay na yan. Tapos, nakasalang na ako ng labahan ko. Tapos na yan. May ako siya isampay kasi mga 10. Kasi, meron pa sinampay si amo ko doon na yung kagabi nilaban niya kagabi. Kasi, holiday ko kahapon, diba? Day off ko. Ang kape ko, nilagyan ko na ng mainit ulit. At tapos may chichig ako sa inyo. Kasi, dito, di ba, kung napapanood yung mga vlog ko, may kasama ako sa kwarto na share room ko na katulong nung kapatid ng amo kong babae. So, sadly, nakakalungkot kasi alis na siya soon. Kasi, maglilipat yung mga amo niya this coming end of month. Today is October 6.
sinabihan siya the other day, I think Friday or Saturday, na lilipat na. Tapos, hindi siya isasama sa paglipat. So, hindi na sila magkakatulong. So, nagulat din siya. Tapos, nagulat ako kasi sabi ng amo ko, this end of month nga daw, lilipat kami sa baba. I mean, kasi diba, 3-story house to. Kami nasa first floor, sila nasa ground floor. So, ay pala sinasabi sa akin na alaga ko na doon nga kami pupunta sa baba. Akala ko naman, kasi normally pag kakain kami doon, sama-sama kakain ganyan. Akala ko ganun lang. Ayun pala hindi. Lilipat pala. Tapos yun, sinabihan siya. So, ngayon, pinapak na niya yung mga things niya kasi sabi end of month daw. Parang notice na yun. Kasi lilipat sila ng end of month ngayong October. So, lilipat din kami sa baba pagkalipat nila. So, ang naano ko lang, parang another realization again, na talagang, ay tulad ng share ko, kahit, alam mo, mabait, okay naman sila mga amo niya. Mabait naman yung mga amo niya talaga din. Lang talaga, hindi talaga permanent yung trabaho natin. Pag hindi na tayo kailangan talaga, alam mo yun, you need to move on. Ganun yung eksena. Especially dito sa Hong Kong, ganun yung way of, nila. Parang how it works. Hindi katulad sa Middle East, di ba? Talaga normally tumatagal din yung katulong. Dito naman, tumatagal din naman. May mga instances naman dito, tumatagal yung katulong. Talagang kailangan nila. Kahit malalaki na yung mga bata, ganyan. So, pero may time talaga na magsi-separate ways kayo. Alam mo yun. So, yun. Parang siyempre siya kahit hindi niya sa akin sabihin na parang siyempre nalulungkot din siya. Siyempre siya yung lagi namin kalaro, yung lagi kong nilalaro kong bata, yung bunso nila sa baba. Si Moy. Tawag dito, siyempre yung lagi namin kausap, tuwing umaga, narinig ko dyan, tatawagin ko, alam na niya pag nagsasampay ako sa labas. Yun, makakamiss. Siyempre kung nandito pa, makita pa sila. Yun. Pero yun, nakakalungkot. Tapos ako nalang mag-isa sa kwarto. Kung matuloy na yun yung pag-alis. So, ayun lang, na-share ko lang. So, talagang hindi natin alam, hindi permanent ang work talaga dito. So, yung na-realize ko, sabi ko, April, mag-end na ako next year ng April. So, hindi ko alam yung plano. Sabi ko, pag will pa rin ni Lord na mag-stay ako dito sa Hong Kong, I'm still staying. Yeah, but let's see. And yeah, talaga natin alam. So, kailangan talaga prepared tayo. Ang kinagulat ko lang yan, kasi biglaan. Parang, sa bagay, yung iba namang kwento, sabi sa akin ng mga churchmate ko, is mga nag-work dito naman, na sa kanila nga expense, 2 weeks na lang bago sila bumaba. Saka sinabi. So, kailangan talaga, you need to be prepared anytime. Ako, realization ko, you need to prepare anytime. Kung hindi ako magpakampante na tatapusin pa nila yung buong kontrata. Kasi si ate, nag-recontract siya. Okay? Nag-recontract siya. Bali, mag-3 years na siya this coming December or January. This year or this coming next year, January 2025. So, di ba, parang hindi pa nag-1 year. Alam mo yon. So, yeah. So, realization na hindi talaga makapante and na anytime talaga talagang pwede ka nang bitawan anytime. Sa mga amo ko kasi ako bago akong nag-pirma ng kontrata, April ang end ng kontra ko. December pa lang. Kasi kinakausap na nila ako kung ano yung plano ko. Kung gusto ko pa mag-extend, ganyan. So, yun, ganun. Not like this one na talagang bibigla. Ano yun? This end of month. Sorry, hindi ko namin kailangan. Kasi lilipat na kami, ganyan. Kasi, their own reason, hindi ko rin alam.
gusto ko lang i-share na realization for me today. Ayan. Bye. God bless, guys.